Kung sasabihin ko sa'yo na may mga pagkain sa sarili mong kusina na kinakain mo araw-araw na akala mo ay hindi nakakapinsala, ngunit sa totoo ay unti-unti itong nakakasira sa iyong prostate nang hindi mo man lang napapansin, isang bagay na patak-patak, araw-araw, tahimik na nagpapaapoy sa isa sa pinakamahalagang glandula para sa kalusugan ng lalaki. Ilang taon na akong nakikita ang parehong pattern sa mga lalaking mahigit 50, 60 o 70 taong gulang. Mga taong pumupunta sa akin na nag-aalala, may hirap sa pag-ihi, may putol-putol na tulog sa gabi, may mga diagnosis na hindi nila inaasahan. At ang pinakakakilabot ay hindi lang ang sakit mismo, kundi ang pagtuklas na madalas ay nagmumula ito sa mga pang-araw-araw na gawi na akala nila ay normal. Ngayon ay sisiraan ko ang katahimikang iyon, ngunit hindi sa mga komplikadong termino o mahihirap na paliwanag. Sasabihin ko sa iyo ng malinaw, direkta, na parang magkatapat tayong nakaupo. Ihahayag ko kung aling mga pagkain ang maaaring nakakasira sa iyong prostate nang hindi mo napapansin. At ang pinakakakabahan ay malamang na mayroon ka nang nakain sa mga iyon ngayon. Manatili ka sa akin upang matuklasan ang mga ito, upang maunawaan kung paano ito nakaaapekto sa iyong katawan, at higit sa lahat, upang malaman kung paano protektahan ang sarili bago pa man mahuli ang lahat. Maligayang pagdating. Salamat sa paglalaan ng ilang minuto upang pag-usapan ang pinakamahalaga sa atin, ang ating kalusugan. Ang misyon ko ay hindi lang gamutin ang mga problema. Ito ay tulungan kang maiwasan ang mga ito bago pa man lumitaw. At maniwala ka sa akin, isa sa pinakamahirap na bagay ay makita ang mga lalaking puno ng buhay na nagsisimulang magdusa sa hirap sa pag-ihi, paulit-ulit na pagkagising sa gabi, o mga diagnosis na maaaring naantala o lubusang maiwasan. Ang problema sa prostate ay maaari itong manahimik ng matagal. Ito ay isang maliit, tahimik na glandula, ngunit may mahalagang papel sa kalusugan ng lalaki. Isipin ang isang maliit na balbula na matatagpuan sa ibaba lamang ng pantog na nakapalibot sa uretra. Iyan ang iyong prostate. Ang pangunahing tungkulin nito ay gumawa ng bahagi ng seminal fluid at mapadali ang wastong paggana ng sistema ng pag-ihi. Lahat ay maayos na dumadaloy hanggang magsimula itong mamaga o lumaki. Ngunit ano ang nangyayari kapag nagsimulang mag-malfunction ang sistemang ito? Wala laging malinaw na senyales sa simula. Walang matinding sakit na nag-uudyok sa iyo na kumilos agad. Ang mga pagbabago ay karaniwang banayad. Madalas na paggising sa gabi, mas mahinang daloy ng ihi. O pakiramdam na hindi lubusang nalilimas ang pantog. At kapag naging halata na ang mga sintomas na ito, madalas ay ilang taon nang nagkakaroon ng proseso. Nakita ko na ang maraming lalaki na pumupunta na nag-aalala, nalilito, na humaharap sa mga diagnosis tulad ng benign prostatic hyperplasia, BPH, o pamamaga ng prostate. At ang tanong na laging lumalabas ay, bakit hindi ko ito napansin noon? Ang sagot ay hindi laging simple, ngunit may isang bagay na paulit-ulit. Walang nagsalita ng malinaw sa kanila tungkol sa pang-araw-araw na gawe na unti-unting nakakaapekto sa kanilang prostate. Kaya narito ako dahil ang impormasyon ay kapangyarihan. At ngayon gusto kong ibigay sa iyo ang kapangyarihang iyon. Bubuksan natin ang takip sa ilan sa mga nakatagong kaaway na maaaring nakaiimpluwensya sa kalusugan ng iyong prostate nang hindi mo man lang napapansin. Naghanda ako ng listahan ng 5 sa mga salik na ito mula sa pinakakaraniwan hanggang sa pinakaproblematiko sa lahat ayon sa akin. Kaya sumama ka, dahil ang matutuklasan mo ay makakatulong sa iyo na alagaan ang iyong kalusugan ng mas may kamalayan. Bago tayo dumiretso sa listahan, may isang bagay na kailangan mong maunawaan. Habang lumilipas ang mga taon, nagbabago rin ang prostate. Tulad ng paglitaw ng mga uban o pagbaba ng enerhiya, ang glandulang ito ay maaaring natural na lumaki, isang prosesong kilala bilang benign prostatic hyperplasia, BPH. Hindi ito kinakailangang isang malubhang sakit, ngunit maaaring makaapekto sa kalidad ng buhay. Ngayon isipin ang pagdaragdag ng mga gawe na nagpo-promote ng pamamaga, oxidative stress, o hormonal imbalances sa natural na prosesong ito. Ito ay parang patuloy na paglalagay ng presyon sa isang sistema na hindi na tumutugon tulad ng dati. Sa loob ng mga dekada, maraming lalaki ang nalantad sa mga bagay na akala nila ay hindi nakakapinsala noong kabataan, ngunit sa paglipas ng panahon ay may cumulative effect. At ang epektong ito ang maaaring magdulot ng hirap sa pag-ihi, pamamaga,
o unti-unting pagbaba sa paggana ng prostate. Bukod pa rito, sa pagtanda, mas karaniwan na rin ang pagiging sobra sa timbang. Ang insulin resistance o chronic low-grade inflammation ay mga salik na malapit na nauugnay sa kalusugan ng prostate. Kaya anumang gawin na nag-aambag sa mga imbalance na ito ay maaaring maging tahimik na pag-atake sa iyong kagalingan. Ngayon, pangalanan natin ang mga kaaway na ito. Upang maging mas malinaw, naghanda ako ng listahan ng 5 sa mga salik na ito. Magsisimula tayo sa isa na marami ang hindi itinuturing na mahalaga, ngunit maaaring may tunay na epekto. At aakyatin natin hanggang sa numero 1, ang pinakakalaganap, ang pinaka-underestimated, at posibleng pinakamakapinsala sa lahat. Ang tunay na lobo sa balat ng tupa. Magsimula na tayo. Ang unang pagkain ay ang pinakakonsumo sa tradisyonal na dieta ng Pilipinas at, para sa prostate, isa sa pinakaproblematiko kapag sobra ang kinakain. Pulang karne at mga processed meats, longganisa, bacon, ham, chorizo, at mortadella. Bago mo isipin na sasabihin ng video na ito na hindi ka na makakakain ng inihaw, relax ka lang. Ang problema ay hindi ang paminsan-minsang pagkain. Ang problema ay ang dalas at dami. At kapag naunawaan mo ang mekanismo, mauunawaan mo kung bakit mahalaga ang pagkakaiba. Ang pulang karne ay naglalaman ng mataas na antas ng saturated fat at isang fatty acid na tinatawag na arachidonic acid. Kapag na-metabolize ang acid na ito sa katawan, ito ay nagpo-promote ng produksyon ng mga inflammatory molecules na dumadaloy sa bloodstream at nagka-concentrate sa sensitibong tissues. Ang prostate ay isa sa pinakasensitibo. Ngunit may pangalawang mekanismo na kasing halaga. Ang sobrang saturated fat ay nagpapataas ng produksyon ng isang hormone na mula sa testosterone na tinatawag na dihydrotestosterone. Ang hormone na ito ang pangunahing responsable sa paglaki ng prostate tissue. Hindi ang testosterone ang kontrabida. Ito ay ang derivative nito, ang dihydrotestosterone, na direktang nakaaapekto sa laki at kalusugan ng prostate at mas maraming pulang karne ay nangangahulugan ng mas maraming produksyon ng hormone na iyon. Ang mga processed meats ay nagdadagdag ng ikatlong problema, ang nitrates at nitrites na ginagamit bilang preservatives. Kapag ang mga substance na ito ay pinainit sa mataas na temperatura habang niluluto, nagbabago sila sa mga compound na nakakasira sa cellular tissue sa paglipas ng panahon. Matibay ang ebidensya mula sa agham. Isang pag-aaral na inilathala sa Journal of the National Cancer Institute, na sumunod sa mahigit 175,000 lalaki sa loob ng 15 taon, ay natuklasan na ang mga kumakain ng pulang karne ng mahigit 5 beses sa isang linggo ay may 40-30% na mas mataas na panganib na magkaroon ng agresibong prostate cancer kumpara sa mga kumakain ng mas mababa sa isang beses sa isang linggo. Hindi iyon maliit na pagkakaiba, halos kalahati ng panganib. Isa pang pag-aaral mula sa Harvard University ay nagpakita na ang mga lalaking kumakain ng processed meats araw-araw ay may kapansin-pansing mas mataas na antas ng prostate-specific antigen, PSA, ang marker na ginagamit ng mga doktor upang suriin ang kalusugan ng prostate kaysa sa mga hindi. Ano ang maaari nating gawin sa impormasyong ito sa praktikal na aspeto? Ang rekomendasyon ay hindi lubusang alisin ang pulang karne, kundi bawasan ito sa hindi hihigit sa maliit na bahagi, humigit kumulang 100 gramo kada linggo sa pinakamarami, at lubusang alisin ang mga processed meats tulad ng bacon, longganisa, at chorizo. Wala itong kapalit na benepisyo. Sa halip, ang matatabang isda tulad ng salmon, sardinas, mackerel, at trout ang pinakamakapangyarihang alternatibo. Naglalaman ito ng omega-3 fatty acids na eksaktong kabaligtaran ng ginagawa ng pulang karne. Binabawasan nito ang pamamaga sa halip na dagdagan ito. Ang walang balat na manok, pabo, at mga legum ay mga pinagkukunan din ng protina na hindi negatibong nakaapekto sa antas ng hormone o pamamaga ng prostate. Ang pangalawang lason, ang asin, ang hindi nakikitang kaaway sa iyong dieta. Ngayon ay lumipat tayo sa pangalawang risk factor, at ito ay malamang ang pinaka-underestimated sa lahat. Ito ay naroroon sa halos lahat ng kusina sa mundo. Pinag-uusapan ko ang asin, o mas tiyak, ang sodium. Maraming lalaki ang may tiwala na sinasabi sa akin, "Doktor, halos hindi ko ginagamit ang salt shaker." At doon nagsisimula ang malaking pagkakamali. Ang problema ay hindi ang asin na idinadagdag mo gamit ang kamay, kundi ang napakalaking halaga ng sodium na nakatago sa mga processed foods. Tinatayang mahigit 75% ng sodium na kinokonsumo natin ay nagmumula sa mga produktong ito, hindi sa salt shaker.
Ito ay nasa tinapay, longganisa, matatandang keso, delatang sopas, sarsa, frozen meals, sa halos lahat ng nakabalot. Ginagamit ito ng industriya ng pagkain upang mas matagal ang shelf life at mas masarap. Ito ay isang tahimik na mananakit. At ang susi na tanong ay, bakit ito nakakapinsala? Kailangan ng katawan ng sodium upang gumana, ngunit kapag sobra ang dami, nagkakaroon ng pagkagambala sa internal balance. Upang mabalanse ang sobrang ito, ang katawan ay nagre-retain ng fluids. Nagsisimula kang maging uhaw, at nagiging aktibo ang mga hormonal mechanisms na nagbabawas sa pagtatapon ng tubig. Bilang resulta, tumataas ang dami ng dugo sa loob ng arteries, at tumataas ang blood pressure. Ito ang high blood pressure, hypertension. Maliit na babala. Madalas ay walang sakit ang hypertension, ngunit araw-araw itong sumusulong na parang hindi nakikitang kaaway. Ngayon, ano ang kaugnayan nito sa prostate? Higit pa sa iniisip mo. Ang prostate ay isang highly vascularized organ, umaasa sa sapat at stable na daloy ng dugo. Kapag nananatiling mataas ang blood pressure sa mahabang panahon, naaapektuhan ang delikadong vascular system na ito. Isipin ang pagdidilig sa isang maselang hardin gamit ang hose na sobrang pressure. Sa una, hindi ito mukhang seryoso, ngunit sa paglipas ng panahon, nawawasak ang lupa, nasisira ang mga ugat, at nawawala ang balanse. Eksaktong iyon ang nangyayari sa prostate tissue. Ang high blood pressure ay nagpo-promote ng chronic inflammatory processes at nagkakaroon ng pagkagambala sa microcirculation sa prostate. Ang kombinasyong ito ay lumilikha ng biological environment na nakakatulong sa benign prostatic hyperplasia, BPH. Ang unti-unting paglaki na nararanasan ng maraming lalaki pagkatapos ng edad na 50. At dito lumilitaw ang isa sa pinakakinatatakutang resulta. Hirap sa pag-ihi, pagbangon ng maraming beses sa gabi, pakiramdam na hindi lubusang nalilimas. Maliliit na sintomas na, sa paglipas ng panahon, nakaaapekto sa tulog, enerhiya, at kalidad ng buhay. Isang maliit na bagay na dapat pag-isipan, hindi lang ito abala. Ito ay senyales na may malalim na nangyayari sa iyong katawan. Ngunit hindi pa tapos doon ang problema. Ang patuloy na high blood pressure ay nauugnay din sa pagtaas ng oxidative stress at systemic inflammatory environment, mga salik na maaaring makaimpluwensya sa pag-usad ng mas malubhang sakit sa prostate. At ngayon para sa mahalagang bahagi. Ano ang maaari mong gawin sa praktikal na paraan? Una, maging isang detective sa label. Ang pagprotekta sa sarili mula sa hindi nakikitang kaaway na ito ay nangangailangan ng pagbabago sa pag-iisip. Hindi ito tungkol sa pagkain ng walang lasa, kundi sa matalinong pagkain. Baligtarin ang mga pakete at hanapin ang salitang sodium. Magugulat ka sa mataas na halaga kahit sa mga pagkaing hindi mukhang maalat, tulad ng ilang cereal o cookies. Ang pangkalahatang rekomendasyon ay huwag lumampas sa 2,000 hanggang 2,300 mg kada araw. Kung meron ka ng high blood pressure, ang target ay dapat mas malapit sa 1,500 mg araw-araw. Pangalawa, magluto ng mas madalas sa bahay. Ito ang tanging lugar kung saan may buong kontrol ka sa iyong kinokonsumo. Doon, ikaw ang nagdedesisyon kung magkano ang sodium na papasok sa iyong katawan. Pangatlo, muling tuklasin ang natural na lasa. Nag-aalok ang kalikasan ng pambihirang mga alternatibo. Bawang, sibuyas, paminta, oregano, rosemary, turmeric, dill, paprika. Ang lemon at suka ay maaaring baguhin ang anumang putahe ng walang dagdag na asin. At narito ang isang simple ngunit makapangyarihang tip. Kung kumakain ka ng dilatang gulay, banlawan ng mabuti sa umaagos na tubig. Ang simpleng hakbang na ito ay makabuluhang nagbabawas sa idinagdag na sodium. Maliit na punto ng epekto. Sa loob lamang ng ilang linggo, magbabago ang iyong panlasa. Magsisimula kang masiyahan sa tunay na lasa ng pagkain nang hindi kailangan ng sobrang asin. Malinaw ang katotohanan. Ang mukhang hindi nakakapinsala sa iyong plato ay maaaring tahimik na nakaaapekto sa iyong prostate, tulog, at kinabukasan na kalayaan. Maraming lalaki ang natatakot sa cancer, natatakot na mawalan ng kontrol sa kanilang katawan, natatakot na umasa sa iba, o harapin ang mamahaling paggamot. Ngunit kakaunti ang nagbibigay pansin sa pang-araw-araw na detalye na ito. Ang magandang balita ay maaari mo pa ring baguhin ito. Hindi mo kailangan ng mga komplikadong solusyon. Kailangan mo ng kamalayan at pagkakapare-pareho. Dahil ang pag-aalaga sa prostate ay hindi nagsisimula sa opisina ng doktor. Nagsisimula ito araw-araw sa iyong pinipiling kainin.
At ngayon maghanda ka, dahil ang susunod na kaaway ay mas mapanlinlang pa. Ang pinakamasama sa lahat, asukal at refined flour, isang matamis, tahimik, at lubusang mapanirang duo. Ang pangatlong lason, ang pinakamapanganib sa lahat. Ngayon narito na tayo sa itinuturing ko na kaaway numero 1. Ang pinakatahimik, ang pinaka-adiktibo, ang pinakakalaganap sa modernong dieta, at walang dudang isa sa pinakamalaking banta sa kalusugan ng prostate sa paglipas ng panahon. Ang lason na ito ay hindi kakaiba o malayo. Ito ay naroroon sa mga selebrasyon, sandali ng kasiyahan, at maliliit na araw-araw na treat. Pinag-uusapan ko ang asukal at ang hindi mapaghihiwalay na kasama nito, ang refined flour. Oo, ang matamis na lasa na akala mo ay hindi nakakapinsala. Ang puting tinapay, ang mga cookies, ang matamis na inumin na kasama sa ating pang-araw-araw na gawain. Ang hindi alam ng marami ay mabilis at agresibo ang pagkilos ng duo na ito sa loob ng katawan. Ang asukal at refined flours ay nagiging blood glucose halos agad, na nagdudulot ng matinding pagtaas sa blood sugar. Tumutugon ang katawan sa pamamagitan ng paglabas ng insulin upang kontrolin ang mga antas na iyon. Ngunit kapag paulit-ulit ang prosesong ito araw-araw, taon-taon, ang mga cells ay nagsisimulang maging resistant sa insulin. Ang fenomenong ito, na kilala bilang insulin resistance, ay ang precursor sa type 2 diabetes. Mabilis na paalala, hindi ito problema sa hinaharap. Ito ay prosesong nagsisimula ngayon sa bawat pagkain. At dito pumapasok ang direktang koneksyon sa prostate. Ang insulin resistance at mataas na antas ng glucose ay lumilikha ng altered hormonal environment. Ang imbalance na ito ay nagpo-promote ng paglaki ng prostate tissue, na kilala bilang benign prostatic hyperplasia, BPH. Bukod pa rito, ang mataas na antas ng insulin ay maaaring magpasigla sa cellular growth factors na nagpo-promote ng pagdami ng prostate cells. Parang patuloy na binibigyan ng signal ang katawan na lumawak kahit hindi kinakailangan. Ngunit hindi pa tapos doon ang pinsala. Ang pangalawang harapan ng pag-atake, chronic inflammation. Ang sobrang asukal ay nagsisilbing inflammatory fuel sa loob ng katawan. Ang low-grade, patuloy, at tahimik na pamamagang ito ay direktang nakaaapekto sa prostate. Ang namamagang prostate ay mas mahina. Lumilitaw ang mga sintomas tulad ng hirap sa paghihi, madalas na paghihi lalo na sa gabi, at patuloy na pakiramdam ng discomfort. Isang maliit na bagay na dapat pag-isipan. Ang maliit na abala ngayon ay maaaring maging malaking limitasyon bukas. Ang ikatlong mekanismo, pagtaas ng timbang at metabolic syndrome. Ang sobrang asukal na hindi ginagamit ng katawan ay nagiging taba. Ang tabang ito, lalo na ang naipon sa tiyan, nagkakaroon ng pagkagambala sa hormonal balance ng lalaki. Nagkakaroon ng pagbabago sa antas ng testosterone at estrogen, na lumilikha ng environment na higit na nagpo-promote ng paglaki ng prostate. Bukod pa rito, ang obesity ay nauugnay sa mas agresibong anyo ng sakit sa prostate. Ika-4 na salik, oxidative stress. Ang mga dieta na mayaman sa refined sugars ay nagpapataas ng produksyon ng free radicals, na nakakasira sa cells at nagpapabilis sa pagtanda ng prostate tissue. Tulad ng nakikita mo, hindi lang isang problema. Ito ay pag-atake mula sa maraming direksyon. Kaya itinuturing ko itong pinakamapanganib na kaaway. Ngayon, ang magandang balita ay maaari mong mabawi ang kontrol. Ang unang hakbang ay maunawaan na maraming pangalan ng asukal, high fructose corn syrup, dextrose, sucrose, maltose. Lahat sila sa esensya ay asukal. Ang pangalawang hakbang ay alisin ang pinakahalata na sources. Ang matamis na inumin ay lalong nakakapinsala dahil naghahatid ito ng malalaking halaga ng asukal sa liquid form. Palitan ito ng tubig, herbal teas, o tubig na may lemon. Ang pangatlong hakbang ay iwasan ang low-fat na produkto na madalas ay may idinagdag na asukal. Mas mainam na pumili ng natural na pagkain tulad ng plain yogurt at magdagdag ng sariwang prutas. Ang pang-apat na hakbang ay palitan ang refined flours ng whole grain options, tunay na whole wheat bread, brown rice, at oats. Ang fiber ay nakakatulong na pabagalin ang pagsipsip ng glucose. At sa wakas, unahin ang whole foods, gulay, prutas, legume, isda, itlog, at nuts. Kapag bumalik ka sa natural na pagkain, nawawala ng walang kahirap-hirap ang sobra. Isang huling punto, hindi ito tungkol sa pag-aalis ng kasiyahan, kundi sa pagprotekta sa iyong kinabukasan.
Maraming lalaki ang natatakot na mawalan ng kalayaan, umasa sa iba, o harapin ang mamahaling paggamot. Ngunit bihira nilang isipin na ang ugat ng problema ay nasa kinakain nila araw-araw. Ang pagbasag sa sugar cycle ay isa sa pinakamakapangyarihang desisyon na maaari mong gawin upang protektahan ang iyong prostate, enerhiya, at kalidad ng buhay. At higit sa lahat, may oras ka pa upang gawin ito. Ang ika-4 na pangkat ng pagkain ay madalas na nakakagulat sa marami dahil sa loob ng mga dekada ay tinuruan tayo na ito ay kumakatawan sa kalusugan at lakas. Pinag-uusapan natin ang whole dairy, buong gatas, matatandang keso, mantikilya, cream at creamy ice cream. Dito, mahalagang gawin ang malinaw na pagkakaiba. Hindi namin sinasabi na ang dairy ay lason. Ang sinasabi namin ay, sa ilang konteksto, lalo na sa mga lalaking mahigit 50 taong gulang, ang sobrang pagkonsumo nito ay maaaring lumikha ng environment na hindi ka nais-nais para sa kalusugan ng prostate. At ang agham ay may konkretong at mahusay na dokumentadong mga paliwanag. Ang unang mekanismo ay nauugnay sa calcium. Ang whole dairy ay mayaman sa mineral na ito, na sa prinsipyo ay mukhang kapaki-pakinabang. Gayunpaman, kapag ang katawan ay tumatanggap ng mataas na halaga ng calcium sa mahabang panahon, nagkakaroon ng makabuluhang physiological effect. Binabawasan ng katawan ang produksyon ng calcitriol, na ang aktibong anyo ng bitamina D. Ito ay susi. May mahalagang papel ang calcitriol sa pag-regulate ng paglaki ng cell at may protective properties laban sa pagkakaroon ng prostate cancer. Kapag bumababa ang antas nito, nawawalan ang katawan ng bahagi ng natural na kakayahang kontrolin ang pagdami ng cell sa prostate tissue. Maliit na babala. Minsan ang mukhang protective kapag sobra ay maaaring magpahina sa defense mechanisms. Sinusuportahan ito ng data. Isang pag-aaral na inilathala sa Cancer Epidemiology, Biomarkers and Prevention na sumunod sa mahigit 82,000 lalaki sa loob ng 20 taon, ay natuklasan na ang mga kumonsumo ng 3 hanggang 4 na serving ng dairy araw-araw, katumbas ng humigit kumulang 2,000 mg ng calcium kada araw, ay may 31% pagtaas sa panganib na magkaroon ng advanced prostate cancer. Hindi ito maliit na bilang. Ito ay malinaw na senyales na hindi dapat baliwalain. Ang pangalawang mekanismo ay kinabibilangan ng insulin-like growth factor na kilala bilang IGF-1. Ang hormone na ito ay nauugnay sa pagpasigla ng paghahati ng cell. Natural na naglalaman ng factor na ito ang gatas ng baka at ang regular na pagkonsumo ay maaaring magtaas ng antas nito sa dugo. Ang mga pag-aaral mula sa Harvard School of Public Health ay nagpakita na ang mga lalaking may mataas na antas ng IGF-1 ay may kapansin-pansing mas mataas na panganib na magkaroon ng prostate cancer sa ilang kaso ay ilang beses na mas mataas. Isang maliit na bagay na dapat pag-isipan. Hindi lang tungkol sa kinakain mo, kundi sa mga signal na ipinapadala ng pagkain sa iyong mga cell. Ang ikatlong salik ay nauugnay sa saturated fats na nasa whole dairy products. Ang mga fat na ito, tulad ng nakita natin sa ibang pagkain, ay maaaring maka-impluensya sa pagtaas ng dihydrotestosterone, isang hormone na direktang kumikilos sa paglaki ng prostate tissue. Ito ay maaaring mag-ambag sa paglaki ng prostate at paglitaw ng urinary symptoms na nakaaapekto sa kalidad ng buhay. Kaya, ano ang maaaring gawin sa praktikal na paraan? Ang rekomendasyon ay hindi lubusang alisin ang lahat ng dairy products, kundi bawasan ang pagkonsumo ng whole dairy at pumili ng mga alternatibo na may mas mababang metabolic impact. Ang plant-based drinks tulad ng almond, oat o coconut milk, laging walang idinagdag na asukal, ay maaaring maging kapaki-pakinabang na option. Wala itong animal growth factors or nagbibigay ng calcium sa mga antas na nakakagambala sa hormonal balance. Kung mas gusto mo ang yogurt, ang low-fat Greek yogurt or plant-based alternatives, ay maaaring kainin ng katamtaman. Para sa mas ligtas na pagkonsumo ng calcium para sa iyong prostate, pinakamainam na pumunta sa natural na sources tulad ng lutong leafy green vegetables, tulad ng broccoli o kale, pati na rin almonds, sesame seeds at sardinas na may buto. Ang mga pagkaing ito ay nagbibigay ng calcium ng walang side effects na nauugnay sa full-fat dairy at nakakatulong din na bawasan ang pamamaga. Maliit na punto ng epekto. Hindi mo kailangang alisin ang anumang bagay. Kailangan mo lang pumili ng mas mabuti. Simple ngunit makapangyarihan ang katotohanan. Habang tumatanda tayo, nagbabago ang ating katawan at ang dating neutral ay maaaring maging nakakapinsala kung hindi iaayos. Maraming lalaki ang natatakot sa cancer, natatakot na mawalan ng kalayaan, natatakot sa mahaba at mamahaling paggamot.
Ngunit bihira nilang isipin ang mga pang-araw-araw na detalye na ito na, sa pag-iipon sa loob ng mga taon, gumagawa ng lahat ng pagkakaiba. Ang pag-aalaga sa prostate ay hindi tungkol sa matinding sakripisyo. Ito ay tungkol sa matalinong pagpili na inuulit araw-araw. At narito na tayo sa ikalimang pagkain, ang inaasahan ng unang hook bilang pinakakonsumo ng walang pag-aalinlangan. At ang dahilan ay ito, hindi ito halatang nasa refrigerator. Ito ay nasa halos lahat ng processed foods, sa karamihan ng cooking oils sa merkado, at sa halos lahat ng pinipritong pagkain sa labas ng bahay. Refined vegetable oils at trans fats, tulad ng soybean oil, corn oil, sunflower oil, refined canola oil, margarine, at anumang pagkaing pinirito sa industrial oils. Ang sentral na problema sa mga oil na ito ay ang kanilang fatty acid composition. Sila ay lubhang mayaman sa omega-6 fatty acids. Bagaman kailangan ng omega-6 sa maliit na halaga, ang modernong Western diet ay may omega-6 to omega-3 ratio na humigit kumulang 20:1, samantalang ang ideal ay 4:1 o mas mababa. Ang sobrang omega-6 ay na-metabolize sa inflammatory molecules na umiikot sa buong katawan. Ang chronic inflammation na ginagawa nito ay systemic at patuloy. At tulad ng natutunan na natin, ang chronic inflammation ang environment na pinaka-nagpupromote sa pagkasira ng prostate tissue. Isang pag-aaral na inilathala sa Cancer Prevention Research ay natuklasan na ang mga lalaking may pinakamataas na omega-6 to omega-3 ratio sa kanilang tissues ay 64% na mas malamang na magkaroon ng prostate cancer kumpara sa mga may balanced ratios. Ang 64% na pagkakaibang ito ay higit na natukoy ng uri ng oil na ginagamit nila sa pagluluto. Ang trans fats ay karagdagang, mas seryosong problema. Ang mga artificial na fat na ito, na nasa margarine, packaged foods, commercially baked goods, at fried foods, ay hindi lang nagdudulot ng pamamaga, kundi literal na isinasama sa cell membranes na nagkakaroon ng pagkagambala sa kanilang paggana. Inuri ng World Health Organization ang mga ito bilang lalong mapanganib para sa cardiovascular at hormonal health. At may ikatlong salik na marami ang hindi alam, ang industrial refining process ng mga oil na ito. Upang gawin ito, ang vegetable oils ay inilalantad sa mga temperatura sa pagitan ng 200 at 250 degrees C. Ginagamot ito ng chemical solvents at dinideodorize upang alisin ang natural na rancid taste. Ang prosesong ito ay gumagawa ng mga compound na nananatili sa oil at, kapag ginamit sa pagluluto sa mataas na temperatura, lalong nasisira, na gumagawa ng mga substance na nakakasira sa cellular tissue. Isang pag-aaral ng University of California sa 52,000 lalaki ay natuklasan na ang mga madalas magluto gamit ang refined vegetable oils o regular na kumakain ng fried foods ay may 41% na mas mataas na panganib ng symptomatic enlarged prostate. Bukod pa sa kapansin-pansing mataas na markers ng inflammation sa kanilang dugo. Ang nagpapahirap lalo na iwasan ang pagkaing ito ay nasa hindi inaasahang lugar. Commercial salad dressings, mayonnaise, crackers, packaged breads, granola bars na may label na healthy at halos lahat ng pagkaing inihanda sa labas ng bahay. Paano ito papalitan? Ang extra virgin olive oil ang pinakadokumentadong alternatibo para sa low to medium heat cooking at salad dressings. Ang avocado oil ay may high smoke point na angkop para sa higher heat cooking nang hindi nasisira. Ang natural na fats sa buong avocado, walnuts, almonds, chia seeds, at matatabang isda ay nagbibigay ng omega-3 fatty acids, na eksaktong kabaligtaran ng refined oils. Aktibong binabawasan nito ang pamamaga sa halip na ipromote ito. Ang pag-aalis ng refined oils at margarine sa pang-araw-araw na pagluluto at pagpapalit nito ng extra virgin olive oil at avocado ay isa sa pinakamakabuluhang pagbabago na maaari mong gawin upang protektahan ang iyong prostate sa mahabang panahon. Bago tayo dumiretso sa praktikal na plano, gusto kong ituon ang isang bagay na maaaring lubusang baguhin ang iyong pananaw sa kalusugan ng prostate. May mga malawak na paniniwala na pumipigil sa maraming lalaki na kumilos hanggang sa nakakaapekto na ang problema sa kalidad ng kanilang buhay. Ang unang mito ay ang pag-iisip na ang mga problema sa prostate ay hindi maiiwasan sa pagtanda. Iba ang medical reality. Oo, may tendensya ang prostate na lumaki sa paglipas ng mga taon, ngunit ang bilis at kalubhaan ng prosesong iyon ay lubhang nakadepende sa mga salik na maaari mong kontrolin, lalo na ang dieta at pamumuhay.
Ang pangalawang mito ay ang paniniwalang kung walang sintomas, ayos lang ang lahat. Maraming kondisyon, kabilang ang maagang pamamaga ng prostate, ay maaaring umusad sa loob ng mga taon ng walang malinaw na senyales. Kaya mahalaga ang maagang pagtuklas sa pamamagitan ng mga pagsusuri tulad ng prostate-specific antigen, PSA test, upang maiwasan ang mas malalaking problema. Ang pangatlong mito ay ang pag-iisip na hindi sapat ang epekto ng dieta at tanging gamot lamang ang makakatulong. Ipinapakita ng ebidensya ang kabaligtaran. Hindi pinapalitan ng dieta ang medikal na paggamot, ngunit pinahuhusay ito. Kapag pinagsama ang dalawa, mas mabuti ang mga resulta. Ngayon, pagkatapos maunawaan ito, narito ang pinakamahalagang bahagi. Paano isinasalin ang lahat ng ito sa totoong buhay na desisyon araw-araw? Pagkagising, ang isang simpleng baso ng maligamgam na tubig ay maaaring gumawa ng lahat ng pagkakaiba. Ang wastong hydration ay nagpapahusay sa paggana ng lahat ng tissues, kabilang ang prostate, at tinutulungan kang simula ng araw ng walang metabolic imbalances. Dapat ay stable ang almusal, walang glucose spikes. Isang option tulad ng whole grain oatmeal na may chia seeds, berries at nuts ay nagbibigay ng fiber, antioxidants at healthy fats. Kung kailangan mo ng protina, ang itlog na may spinach ay mainam na pagpipilian. Sa tanghali, isang dakot ng almonds at isang buong piraso ng prutas ay nakakatulong na mapanatili ang energy balance. Ang mga nutrients tulad ng zinc at vitamina E ay may mahalagang papel sa kalusugan ng prostate. Sa tanghalian, ang kalidad ang susi. Mga protina tulad ng matabang isda o manok, kasama ang mga gulay tulad ng broccoli, ay nagbibigay ng protective compounds tulad ng sulforaphane, na nauugnay sa pag-regulate ng paglaki ng prostate cell. Sa hapon, ang mga pagkain tulad ng avocado at kamatis ay nagbibigay ng healthy fats at lycopene, isang antioxidant na nagka-concentrate sa prostate at nauugnay sa mas mababang panganib ng sakit sa prostate. Dapat ay magaan at anti-inflammatory ang hapunan. Mga sopas na gulay, isda o manok na may spices tulad ng turmeric ay nakakatulong na bawasan ang systemic inflammation. Bago matulog, isang banayad na herbal tea at nuts ay patuloy na nagbibigay ng benepisyo habang nagpapahinga ang iyong katawan. Ngayon, tumigil sandali at pag-isipan. Hindi ito tungkol sa matinding pagbabago. Ito ay tungkol sa maliliit na desisyon na inuulit araw-araw. Dahil ang pagkakaiba sa pagitan ng pag-asa sa iba at pagpapanatili ng sariling kalayaan sa hinaharap ay hindi nangyayari sa magdamag. Ito ay binubuo ng paunti-unti. Maraming lalaki ang natatakot sa pagtanda, natatakot sa sakit, natatakot na mawalan ng kontrol sa kanilang katawan. Ngunit ang pinakamakapangyarihan mong magagawa ngayon ay hindi ang paghahanap ng komplikadong solusyon. Ito ay tingnan ang iyong kusina at baguhin ang isang bagay lamang. Isa lang. Dahil ang isang patuloy na pagbabago ay mas mahalaga kaysa sa maraming pagbabago na tumatagal lamang ng ilang araw. At tandaan ito. Ang pag-aalaga sa prostate ay hindi lamang tungkol sa mas mahabang buhay. Ito ay tungkol sa pamumuhay ng may dignidad, kalayaan, at kapayapaan ng isip.